Magandang umaga po. Executive Secretary Paquito Ochoa, Excellencies with the Diplomatic Corps, Secretary Albert Del Rosario, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Dinky Soliman, Secretary Ner Mendras, Secretary Edwin Lacerda, Secretary Ricky Carandang, Secretary Joel Villanueva, Chairman Francis Tolentino, Chair Maria Serena Jokno, Governor Willie C. Alvarado, Mayor Christian Natividad, Representatives Marvic C. Alvarado, Representative Pedro Pancho, Representative Linabel Villarica, Executive Judge Maria Teresa Arcega, General Jesse De Llosa, Chief of Staff, Service Commanders General Manuel Bautista of the Philippine Army, Vice Admiral Alexander Pama Powick, Lieutenant General Lauro de la Cruz of the Philippine Air Force, Police Director General Nicanor Bartolome, Vice Admiral Edmund Tan of the Coast Guard, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, talagang napakaganda po ng umagang to. Magandang umaga sa inyo lahat. Noong pong nakaraang taon, nagtipon tayo sa Kawit, Cavite sa balkonahe ni General Emilio Aguinaldo, kung saan unang iwinagayway ang ating bandila. Doon unang kumumpas ang martsang lupang hinirang, sabay sa pintig ng puso ng mga revolusyonaryong Pilipinong sa wakas ay kalagna sa talikala ng mga dayuhan. Doon unang pinasinayan ang karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili ang bansang Pilipinas. Ngayong umaga, ginugunita natin dito sa Simbahan ng Barasoin ang duyan ng ating saligang batas, ang ika-114 na taon ng proklamasyon ng kalayaan. Dito nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang probinsya upang magkasundo kung paano aarugin at payayabungin ang ipinaglaban nilang kalayaan. Dito itinatag ng Kongreso ang unang Republika ng Pilipinas. Gayon din ang pagpapatibay at pagpapatunay sa konstitusyon ng Malolos, ang unang republikanong konstitusyon sa kabuuang Asya. Dito napagpasyahan nilang panghawakan ang kinabukasan ng ating bansa at patunayan sa mundong ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Noon pa man, mulat na ang ating mga ninuno sa prinsipyong bubuhay sa ating demokrasya. Ang ganap na kapangyarihan ay nagmumula at angkin ng sambayanang Pilipino. Kaya't sa kapakanan ng Pilipino rin ito dapat nakatuon. Pumili sila ng mga kinatawan hindi para maghari at pagsilbihan, kundi para mamuno at itimon ang bansa tungo sa tamang direksyon at paglingkuran ang karaniwang mamamayan. Nang nagpunta sa Malolos ang 70 kinatawan mula sa iba't ibang probinsya, pangunahing bitbit nila ay ang maadikain ng sariling nilang mga lalawigan at ang pangarap ng nag-iisang bayan. Inuna nila ito kaysa sa personal nilang interes. Nakaatang sa kanilang balikat ang obligasyon na isulat ang mga alituntunin na sinang-ayunan ng taong bayan upang magsilbing gabay kung paano sila mamumuhay at makikitungo ng tama, patas at makatarungan sa isa't isa. Hindi nila tayo binigo. Matagumpay nilang ipinunlang isang saligan na bukal ng katarungan, magtatanggol at magtataguyod ng kabutihan at sisiguro sa pantay na karapatan para sa lahat. Nang nagsisimula pa lang tayo bilang kinatawan ng Tarlac, naging sandigan ko na ang saligang batas. Lagi kong binabasa, pinag-aaralan at sinusuri ang mga probisyon nito. Bukod sa napapanood dito ang mga batayan na dapat kong sundin bilang Pilipino, ginagabayan din ako nito kung paano magagawa ng mas mahusay ang obligasyon ko bilang lingkod bayan. Hindi ko maiwasang madismaya minsan. Dahil matapos ang pinagdaanang ratifikasyon ng ating saligang batas noong 1935 at 1987, hindi pa rin nauubos ang mga walang pakundangan pa rin naghahanap ng butas upang gamitin ito sa pansarili nilang kapakanan. May mga opisyal na harap-harapan kung lumabag sa batas at harap-harapan ding tinatakasan ang pananagutan. Ang konstitusyon na dapat ay natatakbuhan ng karaniwang tao ay nagiging laruan na lamang ng mga naghahari-harian. Kung umasta sila, animoy hawak nila ang piring ng katarungan,
para bang lisensyado silang palitan, bawasan, ibahin at baliktarin ang konstitusyon. Naging saksi ang buong bansa nang nilitis si Ginoong Corona, ang dating punong maestrado. Inabot ng 5 buwan ang prosesong ito. Gayunpaman, pinatingkad nito ang diwa ng ating demokrasya. Karapatan ng mga Pilipinong malaman ang katotohanan at maramdamang buhay ang demokratikong sistema sa bansa. Muli rin itong idiniin sa ating mga lingkod bayan na ang kapangyarihang ipinahiram sa kanila ni Juan de la Cruz ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. Kung tutusin, naging talamak ang korupsyon, hindi lamang dahil dumami ang naging sakim sa kapangyarihan, kundi dahil dumami rin ang bilang ng mga manhid at nagwalang kibo. Naging pundido ang parola ng demokrasya dahil walang nagkukusang alagaan at panatilihin ang alam nito. Ngayon pong nakabuelo na ang ating bayan sa tuwid na landas, hindi natin hahayaan pang maligaw tayo sa dilim ng nakaraan. Gaya na nakasaad sa saligang batas, sa taong bayan naguugat ang lakas ng ating bayan, kaya't makatarungan lamang na sila rin ang makikinabang sa bunga ng ating mga pagsisikap. Kaya naman bawat reformang itinutulak natin, mula sa trabahong naihahandog natin sa ating kababayan hanggang sa pagtataguyod ng katarungan panlahat, mula sa pagkukumpuni ng sistemang panlipunan hanggang sa matuwid na paggugol ng ating pananalapi, ay dapat sumasalamin sa prinsipyong pinagtibay sa loob mismo ng simbahang ito noong 1898. Sa susunod na taon, ipagdiriwang natin ang proklamasyon ng Araw ng Kalayaan sa Pinaglabanan. At ang plano po natin ay sunod na gunitain ito sa Visayas at maging sa Mindanao. Bakit taon-taon tayo lumilipat sa iba't ibang makasaysayang lugar? Upang iparamdam na ang ating kasarilan ay hindi lamang nangyari sa Kawit o dito sa Malolos o sa Luzon lamang. Angkop lamang na maramdaman ng bawat Pilipino mula sa pinakaliblib na bulubundukin hanggang sa pinakamalalayong isla. Kasama na rin ang mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, na ang ipinagdiriwang tuwing 12 ng Hunyo ay selebrasyong pambansa, na ang diwa nito ang araw-araw na nagpapaalab sa adhika nating maging malaya. Tunay na demokrasya para sa lahat ng Pilipino. Ito ang kaluluwa ng ating konstitusyon. Ito ang dugong dumadaloy sa puso ng ating malayang estado. Tanga ng mandato ng saligang batas, hindi na natin hahayaang bukbukin, dungisan at gamitin ito ng kahit na sino man para lamang manlamang sa kapwa at magpakasasa sa kapangyarihan. Ito ang pinapaalala sa atin ng Barsawin Church. Noong 1898, nagtipon ng ating mga ninuno dito sa Malolos upang itindig at patibayin ang ating republika. Ito rin ang nangyari noong 1986 sa EDSA nang buwagin natin ang diktadurya. Ganito rin ang naganap sa halalan noong 2010 na nagbigay daan sa ating mga reforma. Patunay ang mga biyaya ng kasaysayan. Makakamtan lamang ang tunay na kalayaan kung handa ang bawat isa sa ating magkakalyo ang talampakan at diligan ng dugot pawis ang ating lupang sinilangan. Taas rin tayong maglakbay tungo sa isang Pilipinas na malaya, hindi lamang sa panggigipit ng mga dayuhan, kundi lalo na sa korupsyon, gutom at kawalang katarungan. Buwagin natin ang Bartolina ng kadamutan at pagkakanya-kanya. Kumalag tayo mula sa tanikala ng pagbabatuhang sisi at pagwawalang bahala. Ito ang kahulugan ng tunay na kalayaan. Magandang araw po. Maraming salamat po sa lahat.